Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito kay Kibuloy na Koy-Koy. It's been a while. Matagal-tagal din tayo kasi itong kay Kibuloy lang ata yung some kind tahimik na na kaso So ewan ko kung bakit ganoon. 'Di ba? Bakit hindi siya pinag-usapan or hindi siya nilantad? Bakit may something ba? Something like that. So, ang video ito ay mula kay Opinion Mo TV. So, meron ito pamagat na ito ang pinakakinakatakutang ebidensya na magpupulok sa kulungan kay Kibuloy. Grabe, sobrang lakas. So, sa mga hate sa Kibuloy, I think para sa inyo itong video ito. So, again, bago natin simulan, Opinion Mo TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. Sa mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka gawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video na ito ang pinakakinakatakutang ebidensya na magbubulok sa kulungan kay Kibuloy na Koy-Koy. Grabe, sobrang lakas. Diyos ko po. So again, Opinion Mo TV, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Well, let's start 0 dapat. Parang kulto talaga, no? Tila di ba gawain ng kulto yan, men? Nga kinakailangan na magbilang mga idol ni Kibuloy ng maraming taon sa kulungan dahil malabo na itong makalaya dahil sa mga malalakas na ebidensya laban sa kanya. At kahit nga mga idol makailang beses siyang ipagtanggol ng mga minamahal niyang pastoral na nanatili sa loob ng compound, ay tila nga wala na itong magagawa mga idol dahil sa tibay ng mga ebidensya na ibinabato laban kay Kibuloy. Dahil kung ganun man, wala na, hindi na talaga ito makakalabas kasi tignan nyo naman yung edad ni Kibuloy. I think senior citizen naman na siguro siya. So wala nang chance talaga na makalabas tong taong to if ever na madiin talaga siya. Habang tumatagal mga idol ay parami ng parami ang patuloy na lumalapit sa himpilan o sa mga kinauukulan upang isuplong itong si Kibuloy sa kababuyan at sa mga pangmamulit siya nito sa mga minor de edad na mga kababaihan. Naayon pa nga mga idol sa mga kinauukulan ay mayroong pinakamalakas na ebidensya laban kay Kibuloy na magpapabagsak sa kanya. What is that? Ang pinakamasalimuot at pinakamalungkot na pangyayari sa buong buhay ni alias Amanda, isang dating pastoral ni Kibuloy na kung saan ay inabuso at maagang kinuha. I think ito yung kauna-unahan nata na nagreklamo kay Kibuloy, tapos I think mas mabigat talaga yung mga sumunod pa nung nahuli na siya kasi mga minors na yun eh. 'Di ba? Ang pagkababae at marami pang hindi magagandang pangyayari ang ginawa sa kanya ni Kibuloy. Naayon pa nga mga idol kay alias Amanda ay hindi lamang siya ang nakaranas ng ganitong klaseng pang-aabuso ni Kibuloy dahil marami pa di umano sa kanila ang tahimik lamang at natatakot pa rin hanggang sa ngayon. Subalit sa mga nakakagulat mga idol na pahayag ni alias Amanda laban tungkol kay Kibuloy ay tila ba ang mga ito ay sapat na para mapatunayan ang kahalayan at pangbababoy na ginagawa ni Kibuloy sa mga I think itong kay Amanda, parang parang hindi to gaano malakas. Parang lang naman kasi yun nga, sobrang tagal na kasi bago siya kumanta. Siguro yung mga bago-bago pa or yung miyembro talaga ni Kibuloy ngayon na biglang kumalas, baka yun yung some kind malakas yung palo. Though, din naman, may damage din naman tong kay alias Amanda pero hindi ko lang alam kung gaano siya diba, kalakas. Minor de edad ng mga kababaihan na katulad na lamang ni alias Amanda. Tara at pakinggan natin mga idol ang pahayag at testimonya ni alias Amanda laban kay Kibuloy. Paunawa lamang mga idol sa lahat ng mga manonood na ang ating mapapakinggan ay medyo masilan. Ito ay base sa karanasan ni alias Amanda kay Kibuloy. Mula 2010 to 2011 naging aktibong member. Disclaimer muna ha. So medyo maselan daw to baka kasi magulat kayo eh. Ewan ko kung naka-tiit yung mga censored na mga words dito. Kami ng kapatid ko sa KJC. 2012 na binyagan o na-baptize na kami under KJC rights at mula noon official members na kami.
Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng ODAP at yung pagbibigay ng mga sobre para sa solicit. Bata pa kami noon, kaya wala kaming magawa. Kung di sundin ang coordinator kaysa naman ipatawag sa KJC office, mapagalitan at mapapalo kami. Noong December 2012, nirecruit kami ni Marlon Rosete para mangaroling kasama ang group niya na ang tawag ay Psalms of David Orchestra. Sobrang tagal na ng 2012 ba? I think, 12 years ago? Yeah, 12 years ago. Sabi niya sa amin, kakanta kami sa harap ni Pastor Kibuloy sa bahay niya sa Quezon City. Doon yan sa KJC Compound, Mozart Street, Greenville Subdivision, Barangay Sauyo, Novaliches, Quezon City. First time namin ng kapatid ko na makilala noon si Kibuloy. Pero nung nakita niya, kami ng kapatid ko, ang sabi niya, oh, ito yung magkapatid, kasama pa ang aming apelyido. Noong January 2013, sinabihan kami magkapatid ni KJC Minister Aline Balmes na naimbitahan daw kami ni Kibuloy na mag-attend at kumanta sa open field concert sa Davao City. Kaya nagpunta Parang spotter lang or parang talent scout lang di ba? Pagkakita ni Kibuloy, uy, yan, okay sa akin yan. Sige, papuntahin yan. Parang talent scout ang puts. No use of pa. Ako, ang kapatid ko at ang nanay ko at isa kong kapatid na lalaki sa Davao City, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Yung nilibre mo pero may motibo ka pala. Grabe, di ba? Tapos naturingan pang Son of God, Diyos ko. Masakay daw kami sa aeroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Kaya pala mga idol nagagawang pumayag ng mga magulang ng mga kabataan na ito na payagan ng kanilang mga kababaihang anak na papasukin sa kaharian ni Kibuloy ay dahil sa mga magagandang pangako ni Kibuloy sa mga ito. Kaya nga tayo mga magulang sana, huwag tayong magpabulag sa mga magandang ipinapakita sa atin ng ibang tao. Kasi ganyan, nasasakripisyo na pala natin yung mga anak natin. Diba? Kaya dapat maging mausisa or kahit mag-doubt man lang kayo. Huwag yung sabihin na, pastor naman yan, may tiwala ako. Diba? Kahit ngayon nga, mga kamag-anak, magugulat lang tayo, sarili ng ama pa. Ginalaw yung mga anak nila, diba? Na supposed to be sila yung magtatanggol. Iba na kasi yung panahon ngayon Dapat doble ingat na talaga tayo. At wala silang kaalam-alam na nasa panganib pala ang kanilang mga anak. At ang kanilang mga anak ay makakaranas ng hindi magaganda sa kamay mismo ni Kibuloy. At ito nga Pastor mga idol ang nangyari kay alias Amanda. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi 10 oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan na. I think meron na tayong reaction video nito, min. Tagal na to Meron na nga. Meron na tayo nito. Tapusin na lang natin. So kayo nang bahala kung sasabayan nyo pa ako. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, i-sanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakalapit sa anak ng Diyos. Lakas ng amat sa Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman na
mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa ako mag-blow dry ng buhok. At kahit walang kaide-idea mga idol at walang kaalam-alam si alias Amanda sa mangyayari, ay ginawa pa rin niya ang pinag-uutos sa kanya sa pag-aakalang ito ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin at hindi ito mapanganib para sa kanya. Para sa iba kasi, parang ginajudge nila si Amanda na kesyo. Ganyan, alam mo naman pala. Dati kasi parang na-brainwash kasi sila eh. Diba? Or sadyang bata pa lang talaga siguro sila. So, yung tipong wala ka nang magagawa. Diba? Sa sobrang takot mo, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Kaya hindi natin sila pwedeng husgahan. Diba? Subalit, nagulat siya noong mga sumunod na pangyayari. At ito nga, ang naganap sa loob ng kwarto na kasama si Kibuloy. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at nag-ihilig pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya, unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi, grabe naman yung kung totoo yun, grabe namang grabeng uhaw sa laman naman ng itong Son of God na to. 'Di ba? Sobrang selan eh. Biruin nyo, inaamoy pa yung pajama, papaliguin ka muna. Like, what? Ay, good. hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. At dito nga mga idol sa mga sumunod na mangyayari ay magugulat ka at maaawa ka kay alias Amanda dahil ginawa na nga mga idol ang hindi karapat-dapat at hindi gawain ng isang pastor ang ginawa niya kay Amanda dahil nga ginawa na nga mga idol ni Kibuloy ang mga bagay na kailanman ay hindi makakalimutan ni alias Amanda sa buong buhay niya. Parang fake son of God ka na nga, fake pastor ka pa. Daming fake. Gising na si Kibuloy na to tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Grabe ang hayops, men. Grabe, kawawa. Parang gusto kong i-skip yung senaryong to eh. Hirap niyang isipin, especially kapag kunyari meron kang anak na babae, mga ganyan. Tapos maririnig mo itong mga ganitong istorya. Sobrang nakakapangilabot. Ewan ko ba sa taong to kung hindi niya ba yun naisip. 'Di ba? Kasi sabihin na natin kung totoo talaga siyang son of God. Kung sabihin lang natin for the sake of argument. Minanduhan ba siya ng God na, oy Kibuloy, pwede mong laplapin lahat ng babaeng gusto mo. Kahit bata, sige ko. 'Di ba? Wala namang ganung nangyari. 'Di ba? Sobrang labo na parang yan yung some kind, ipapaano mo na swerte ka kasi nahawakan ka or nakakalapit ka sa sa Son of God.
'di ba? Sasabihan mo na dahil nandito ka pa sa lupa, meron ka pangangailangan, something like that. Ganyan ba si Jesucristo dati? Nung pinagmamayabang niya, hindi pinagmamayabang tuloy, nung sinabi niya na ano, siya yung anak ng Panginoon, na ipapako siya. Humiling ba siya dati na, uy, yung anak mo ni minor, hiningin niya ba sa mga mga apostolis niya, yung apostolis niya, sabihin natin, mga solid supporter niya talaga yun. Hiningin niya ba sa mga apostolis niya na, uy, patikim naman ng baka may dalaga ka dyan, baka may anak ka dyan. Hindi naman, di ba? Kibuloy lang talaga yung ganun eh. At yung ibang mga kulto, siya. At ito nga ang mga sumunod na nangyari. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear. Pajama, pants at brief niya. Nakaluha ako dahil sobra ako nakatitig lang sa kisame. baboy. At dito nagsimula na akong umiyak. Skip lang natin, ang baboy pakinggan. Ang testimonya mga idol ni alias Amanda ay napakalakas. Ngunit dahil sa yaman at kapangyarihang taglay ni Kibuloy ay tila matatagalan pa mga idol ang kasong ito. Kung kayo ang tatanungin mga idol, sang-ayon ba kayo o naniniwala ba kayo sa testimonya ni alias Amanda? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa mga sinabi ni Amanda laban kay Kibuloy? Ay nako. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Opinion Mo TV, supportahan nyo rin yan. Also, courtesy natin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So, malinaw pa sa klaro, yun pala yung kay Amanda. So, nakita na natin to. Akala ko may ibang ipapakita si dito eh. So, Opinion Mo TV, Kasi nakita na natin tong about kay Amanda. Akala ko yung mga bago-bago talaga na mga bata. So, para sa akin, do kay Amanda naman, hindi naman sa nagda-doubt tayo na totoo nga ba yung mga pinagsasasabi ni Amanda. Pero, kung iisipin mo kasi, bigla ka na lang pupunta dyan. Magbibigay ka ng mga anong tawag dyan? Fake na, yung pag-amin ba? Peke yung mga pinagsasasabi mo. Pwede ka makulong eh. So, anong point? 'Di ba? Tsaka wala namang reward yan. May sinabi ba na, oy, bibigyan ng 1 million lahat ng pumunta dito. Ano yun? Para ipahiya lang talaga yung mga sarili nila. Tsaka yung mukha niyan, sa publiko lang naman hindi pinakita yan eh. Pinakita naman yan dun sa sa loob ng Senado. Baka sila senatorisa nakita yan eh. Yung mukha niyan. Yung mga nag-facilitate sa kanya, of course, nakita yung mukha niyan. So, kung iisipin mo na parang fake lang siya, mukhang medyo malabo siya. 'Di ba? May high possibility talaga na totoo yung pinagsasabi niya. Tapos yun nga, para sa akin, parang hindi din siya gaanong malakas kasi yun nga, dati nang nangyari. 'Di ba? So, I think, hindi, ewan ko kung sa ibang bansa ba yun na parang meron tayong statute of limitation ba yun? Na 15 or 20 years, correct me if I'm wrong na lang. Pero hindi pa naman din nakaabot ng ganun, Tsaka yun kasi bata pa siya dati. So parang siguro mahihirapan ng kumalap ng ebidensya. Kumbaga parang verbal na lang yung evidence niya. Siguro kung may same na nangyari sa kanya na mga miyembro talaga ni Kibuloy na ngayon lang lalabas or lumabas nung nahuli na siya, baka yun medyo malakas-lakas pa yun. 'Di ba? Pero itong kay Amanda, ewan ko lang. Though hindi naman din natin pwedeng maliitin yung yung testimonya ni Amanda kasi may malaking tulong din naman 'yan. Tapos yun nga nung pagkahuli kay Kibuloy, 'di ba? Nagsilabasan din yung mga witness, yung mga gustong mag-witness. So, talaga, yung kay Kibuloy mukhang malabo na talaga siyang makalaya din eh. Alam naman na natin 'yan. Ewan ko na lang din kung baka next election 2028 kung mag-iiba ng ng administrasyon, baka wag naman sana mabalik yung mga Duterte, 'di ba? Tapos mapalabas nila si Kibuloy. Di natin alam din 'yon. So, nasa sa atin na lang din talaga kung sino yung pipiliin natin.
So, yun lang naman. Kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Opinion Mo TV. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. So again, hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. Filipino ICs up. Like, comment, share, subscribe. Comment down your opinion below. Filipino ICs up.